Let us pray. Blessed and precious Heavenly Father, once again we humbly thank, worship, praise, glorify, magnify the reverence holy name. Sa kaligitnaan ng banal na presensya, Diyos, ng lahat ng aming naialay sa iyo na pagpupuri, ginawa mong karapat-dapat na kung tutusin, hindi kami karapat-dapat sa iyo, O Diyos. Salamat, mahal na Panginoon. Sa mga unang prayer namin, Lord Pastor, sa aming mga prayers sa lugar na ito, O Diyos. Kung paano mo tinanggap ang aming mga pagsasamba, O Diyos, at ang iyong presensya na nananahan sa aming pagsasamba sa lugar na ito, ay kung paano mo nilangisan ang mga unang bahagi ng aming pagsasamba, maging iyong mga salita. Ito po'y gawin mong gabay sa aming paglilingkod sa iyo habang lumiliit ang panahon ng daigdig na ito at nalalapit ng iyong pagbabalik, O Diyos, na nais ay maging handa, O Diyos, sa iyong tulong at kahabagan. Bless us, O God, to your word, we pray, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Henry says, thou sin unbelief cast out. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon habang kayo po'y uupo. Praise the Lord, minamahal. Isa pang malakas na palakpak, tumutunog na palakpak. Lahat pumalakpak ng buong lakas, puso't isipan. Yung tumutunog, isa pa minamahal. Palakpak ng malakas sa palakpak sa mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Dahil kagalakan natin magpuri sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Pagkagalakan natin magpuri sa mahal na Panginoon, anumang sitwasyon, mahal na kinakarap natin, tayo'y ganun pa rin magpuri sa mahal na Panginoon. Mga na alam natin, lahat tayo isa-isa tinitingnan ng mahal na Panginoon. Pag tayo'y pumapalakpak, umaawit, nagpupuri, nakataas ang kamay, sinsirong sumasamba, alam natin, mahal, dinidinig ng Diyos bawat isa sa atin na narito sa banal na pagtitipon na ito. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating dakilang Diyos. Our highest reverence, glory, honor, majesty, greatness belongs to our great God and dearest Savior, Jesus Christ. And we give double honor and respect sa ating dearly honorable Pastor Evangelist Will De Almeida and Honorable Assistant Pastor Linus Almeida. And we cherish and treasure their blessed life and teachings. Minamahal, na sa Biblia, sabi ng Biblia, honor to whom honor is due. Everybody say amen? So, kung mabanggit ba ng pangalan ng malapastor, alam naman natin, naintindihan na natin ng mga anak ng Diyos, wala tayong hindi iniidolo ang mga nangunguna sa church. Kasi binabanggit nga natin yung mga pangalan ng propeta. Amen? Binabanggit nga natin yung pangalan ng mga apostoles bilang pagkilala sa mga lingkod ng Diyos. So, it is only an act of manamahal giving knowledge or pag
meron akong itatouch ng konti. Before po kami nag-preach, humihingi tayo ng guidance sa mahal na Panginoon, kahabagan. Kasi manamahal, kanina pa sumisingit sa isip ko, ang isang importanteng issue sa buong daigdig ngayon na dapat pakinggan ng lahat, mga magulang, mga parents, ginikanan, para sa mga anak at lahat, tayo may namahal, dahil stricto ang Biblia. Everybody say amen. Yung church, mga nangunguna sa atin sa church, ikalawa lang sila nag-stricto in accordance o yun sa pulong sa Diyos. Amen? Everybody say amen. So, minamahal, mayroong issue sa buong daigdig na sa ating bilang Kristiyano ay wag po natin dapat itong gawing normal sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Parang naging ano yata. Masyadong natakot tayo. Malaman, hindi dili man ko mang-rebuke. Pahinundom lang o pagmaymay. Dahil sabi ng Hebrews chapter 10 verses 25 to 26, alam na natin malapit na ang araw ng pagbabalik ng Diyos. Magpaalalahanan tayo. Everybody say amen. So, minamahal, nagtanong ako sa marapin kung dapat ko pa ito isisingit. Kasi meron po tayong ibang topic. Pero in a short time, kabagan ng Diyos, i-touch po natin. Makinig tayong lahat, minamahal. Ang kasalanan sa sanlibutan ay huwag nating gawing normal sa ating paglilingkod sa Diyos. Tayo po'y tinawag na banal bilang templo ng Diyos ang ating katawan. Beloved Brother Arvin Lunay, paki-prepare itong mga verses. 1 Corinthians chapter 6 verses 17 to 20. Lakbitan ko lang gamay. Sabi ng Biblia, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Ang nakikiusa sa mahal na Ginoo, tayo'y tinawag na siya ng ating Diyos, hari tagapagligtas sa ating buhay, tayo pinagkapag-isa sa kanyang espiritu. Maka-amen ba tayong lahat? Then, sabi, itong binili ni beloved Apostle Paul, reflecting to our body, which is the temple of the living God. Diri ni para sa atong lawas ni nga templo sa Espiritu sa Diyos. Flee fornication. Sabi ng Biblia, pakibasa, double time, beloved Bible reader. Amen. Praise the Lord. There is unang mga taga-Korinto, Kapitulo 6, Versículo 17, antod sa 19. 17, nag-ingon mga minamahal. Apan siya nga naiusang ngadto sa Ginoo, nahimong usa ka espiritu uban kaniya. Sa 18, likay ang pakighilawas ang tanang ubang sala, nga pagabuhaton sa tao anaara sa gawas sa iyang lawas. Apan ang taong makilawas nun, nagapakasala, batok sa iyang kaugalingong lawas. Sa 19, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas, templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo, o nga kini inyong nabatunan, gikan sa Diyos, kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Amen. Mapalakpakan ba natin ang salita ng mahal na Panginoon? Which is God Himself, is the Word of God. Siya mismo ang salita, ang Diyos na ating pinag-uusapan dito. Minamahal, free fornication. Magpahilayo kamo sa pakighilawas. Sa sanlibutan ngayon, minamahal, nakaka-rindi. Makarinig tayo, more or less than 10 years old, mga bata,
yung lalaking bata nabuntis yung batang babae? Na yung mga bata dahil exposed sa social media, minamahal, kaya nga, i-guide lahat ng mga bata, kahit yung may mga edad-edad na, mga minamahal, ang impluensya ng social media sa sanlibutan, sa tukso, sa mga mahilas, malaway, yung mga masasamang videos, hindi yan maliit na bagay sa atin sa Biblia. So, minamahal, nakakalungkot kung makakarinig tayo dito sa church na mga bata pa, may nangyayari na. Kung lang may marinig tayo nakakalungkot. Bakit? Tinawag tayo bilang templo ng Diyos, binanal tayo ng mahal na Panginoon. Maka-amen ba tayong lahat? Which is, wag tayo dapat, hindi sana. Amen. Amen. Kasi sa Biblia ang nagsabi, flee fornication, magpalayo ka sa pagkikilawas, kasi kasalanan yun eh. Kasi nakagawa tayong kasalanan, labas nga ito sa ating katawan, pero sabi rito, kasi sabihin natin, hindi tayo nakabantay, hindi tayo nakapagpigil, pero hindi pwede. Gamitin natin ang Espiritu ng Diyos na nasa atin through prayer, na huwag tayo matukso kasi kasalanan ito. Hindi ito dapat maging ordinaryo sa church. Amen. Before magpakasal, meron ng misteryo. Amen. Amen. Dahil Hebrews chapter 13 verse 4, ang pag-aasaway honorable and or sacred. Kaya nga tinatawag ito na sacred matrimony. Holy matrimony. Amen. Banal yan. Diyos ang gumawa ng bagay na ito. Pinintulot lalaki, babae, manamahal, pwede mag-asawa. Hindi tayo nag-encourage sa mga yung may mga edad na mga 25 mahigit, more or less. Hindi tayo pinipigilan mag-asawa, pero ilagay sa ayos. Manamahal. Everybody say amen. Dahil pag nagkasala tayo, sabi rito, kasama ang fornication, ang pagkikilawas, it is against the body. Laban ito sa ating katawan na what? Sabi ng 19, knowing not that your body is the temple of the Holy Ghost. Hindi ba natin alam ng ating katawan, nung tinawag tayo ng Diyos, binago tayo, pinalaya tayo sa kasalanan, ito'y templo ngayon ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga pag sumamba tayo, lalo na dito sa gawain, tumutulong ating luha, napupuno tayo ng Espiritu ng Diyos. Everybody say amen. Dahil pinapanahan natin siya, o niliripil natin yung ating templo sa Espiritu ng Diyos. At siya mismo ang nag-refill. Siya nagpupuno. At dapat tayong palaging mapuno ng Espiritu ng Diyos. For you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. So ang maymay ni Apostol Pablo, ang payo niya, tayo'y binili na ng halaga. Ano yun? Yung dugo ng mahal na Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tinawag tayo ngayon, nalinis tayo sa bautismo sa pangalan ni Jesus at tumanggap ng Santong Espiritu. Everybody say amen. At may kaligtasan tayo at tayo ngayon naging templo ng Diyos, so himayao natin. Glorify God in your body sa atong lawas, which
and in spirit, sa Espiritu, which are God's. Ang katawan, lawas, kasamang Espiritu ng Diyos, ito'y sa Diyos. Hindi ito sa atin. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Wala tanang igo. This is only a matter of reminder and exhortation. Manamahal. Everybody say amen. Dahil stricto ang mahal na Panginoon. Pero salamat dahil stricto siya, manamahal, yung pagiging stricto, maintindihan natin ang paglilingkod sa Kanya, ito naman ang magdadala sa atin sa langit. Everybody say amen. Mapalakpakan ba natin ang malakas na palakpak ng mahal na Ginoo? So ang ating topic, know that I am God. Psalms 46 verse 10. Yung kantang Be Still. Father, you are King over the floods. I will be still and know that you are God. Sabi ni King David, minamahal, be still and know. Sabi ng mahal po ng kay King David, be still and know that I'm God. In this perilous time, baka hadlok, makalilisang nga panahon, last days, malamahal, nasa huling araw na tayo. Lumalala ang sanlibutan. Natutupad ang lahat ng nasa Biblia. Isa na lang ang hindi nangyayari, ang pagbabalik ng mahal na Panginoong Kristo. Sabi ng Luke chapter 21 verse 28, kung nakikita natin ang mga tao sa ating paligid nangatatakot, nangahadlok, dahil sa pangyayari, so, mga namahal, lalala pa yan. Dahil ang salita ng Diyos ay matutupad. It must be fulfilled. Dahil salita ito ng Diyos. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So, mga namahal, lumalala ang sanlibutan. Sabi sa Bisaya, pakibasa, mga namahal, humilom kamo. Kasi ang sanlibutan ngayon nakatatakot, paano ito bukas? Tumataas ang bilihin, gasolina, crudo, lahat. Mayamahal. Pero anong sagot ng mahal na Panginoon? Pakibasa. Praise the Lord. Diri sa basahon sa Salmo, Kapitulo 46, versikulo 10, nagingon, humilom kamo, og ilhon ninyo nga ako mao ang Dios. Pagabayawon ako sa tiliwala sa mga nasod, pagabayawon ako dinhi sa yuta. Amen. Amen. Maghilom kita. Be at peace or be still. Sila pagsabing maghilom, huwag tayo gumaya sa sanlibutan na paano ito bukas, paano ito? Everybody say amen. Anak ka lang Diyos eh. Ang ating Diyos ay Diyos. Mapalakpakan ba natin siya? Mapalakpakan ba natin siya? Malakas po na palakpak. Diyos siya na ating sinasamba. Pinaglilay ko na nakilala. Everybody say amen. Mga mahal, dapat manggigil tayo ngayon sa pagpupuri, paglilingkod sa Diyos. Everybody say amen. Para mapuno tayo ng Espiritu Santo, nakataas ang kamay, nananalangin kayo sa bahay, magampo, magdayig. Everybody say amen. Hanggang sa sambahan. Pag itaas mo yung kamay mo, hindi lang ibig sabihin nananalangin ka ba, hiningi ka sa Diyos. It means when naman you trust and put confidence in our loving God, nagbibigay tayong tiwala sa Kanya, sinusurrender mo lahat ng pangailangan mo. Siya ang iyong inaasahan. Everybody say amen. Huwag tayong umasa sa ating sarili.
Dahil pwede tayong mabigo. Perfect ang salita ng Diyos, siya is Diyos. Everybody say amen. No doubt, walay pagduha-duha. Ang Diyos ay Diyos. Know that I am God, I will be lifted up. Itataas ang Diyos sa mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos sa Old Testament, New Testament, hanggang sa atin, tunay na mga anak ng Diyos, itataas kikilalanin ng Diyos sa ating mga buhay. Kung tayo nagtitiwala, gumagawa sa kanyang kalooban. Iba tayo sa sanlibutan. Kanina nga sa ating binanggit, manamahal, yung ating buhay hindi katulad sa sanlibutan, normal ang kasalanan. So, tinawag na tayong anak ng Diyos. Isipin natin, anak tayo ng mahal na Panginoon. Merong kahirapan. Mga mahal, Matthew chapter 24. Titindi pa yan, lalala pa yan. Walang future ang sanlibutan na ito. Dahil ito po'y dadalhin sa judgment, paghukom. Everybody say amen. Everybody say amen. So pag tinaas mo ang kamay mo, nanalangin ka sa bahay, nagpupuri tayo hanggang dito sa sambahan, inaasa natin ang ating lahat-lahat sa Diyos. Although may gagawin tayong dapat gawin. Everybody say amen. Minamahal, sabi ng isang view, itong versikulo ito, Psalms 46:10, is a command to cease striving, let go of control. Utos ito ng Diyos. Tumigil tayo sa pagpalingkamot sa atong kaugalingon, yung sariling sikap ba, na kinakalimutan natin ng Diyos. Diyos yung nagko-control eh. Diyos yung nagpapala. Amen. Everybody say amen. So, let go of control. Huwag natin kontrolin yung bagay na hindi natin kayang i-control. Everybody say amen. Because God is always in control sa atin. Palagi siyang nagko-control sa atin. Kaya niya. Huwag lang tayong mag-doubt. Ayaw lang pagduha-duha. Kasi, know that I am God. Kilalalin niyo na ako ang Diyos. Meron pa bang dapat tayong pag-anilangan? Doon na pa kita dapat na duha-duhaan sa pagka-Diyos sa atong Diyos na nailhan. Gikan siya atong nakaila, nakilala natin siya, binago ang ating buhay, pinagaling ang karamdaman. Lalo na sa mga problema, hanggang ngayon, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Tunay na tunay ang Kanyang pagka-Diyos sa atin. Mga mahal, galing kaming tubalan. Outreach, maliit na tribal community na may outreach tayo. Nakaka-challenge, kahimayaan sa Diyos ang testimony ng mag-asawang galing ito sa isang apostolic church. Ang bahay nila, nasa mainland, tatawid pa, yung pinapost po namin, tumatawid pa ng dagat, papunta si gawain. Amihan ngayon, yan, malakas ang hangin. Mga mahal, nung nakita siya ng mga taga doon sa may malapit sa lugar na mutabok na sila, tatawid sila, mga minamahal, may pang-boat sila. 3 yata yung anak, then mag-asawa. Sabi nung isang tao sa kanila, muadto mo, mutabok mo, balod, grabe man ang balod, grabe ang alon. Sabi niya, muadto man kami sa simba. Everybody say amen. Pupunta kami sa overnight. May namahal, tingnan niyo sitwasyon nila. Ha? Mas mahirap sa ating sitwasyon. Pero grabe ang pagkilala sa Diyos na ating pinaglilingkuran.
Kausap namin after overnight. Sabi niya, alam niyo ano nangyari sa kanila? Pagbalik ng overnight, galing overnight nung isang Friday. Bumisita kami nung 3 Fridays ago. Nung isang Friday, ewan ko kung Friday mo o Wednesday, basta gabi, manamahal, babalik na ng mainland sa kanilang bahay. Inabutan ng alon, madilim, mahangin. Manamahal, pero yung sister, sabi niya, ayaw mo kahadlok. Huwag tayo matakot. Muntik tumaob yung kanilang umaksyon na manamahal gaganon yung kanilang pambot. Maliit lang na pambot, motorboat. Sumigaw sila ng hallelujah, praise the Lord. Walang nangyari. Pabalik-balik, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Everybody say amen. Sabi niya, alam ko, dahil pupunta kami sa gawain, iingatan kami ng Diyos. Mapalakpakan ba natin ang malakas na palakpakan ba na Pinoon? So mas mahirap yun. Tayo, igo na tamusakay. Sa jeep, meron pang libreng bus. Everybody say amen? Pero sa kanila, challenging, makahagit. Pero ang Diyos, nahimaya kanila. Everybody say amen. Everybody say amen. Hindi mapigilan. Medyo na-advisean nga. Pero pwede din naman talaga na wag muna tumawid habang malakas pa yung alon. Pero siguro may mga sitwasyon kasi na talagang kinakailangan na nilang umuwi. Manamahal, nung Friday, pagdating, ang aga pa dumating. Manamahal, nanagat pa ang bana. Nanagat kami before mag-overnight. Nung alam na overnight, dumating sa chapel. Sabi ko, ano, kamusta? Dagang kay huli. Ingo, sobra. Usa ka kilo. Pag lakaw na mo, wala, nagpahibalo. Nagbilin pag offering nila. Ganon kainit sa paglilingkod sa Diyos. Kahit tama-tama lang. Everybody say amen. Sa sitwasyon ngayon, tumataas ang tudo, tataas pa. Pati gasolina. So, eto ang mga tao ngayon. Paano ang bukas? Paano ganito? Minamahal, sabi ng Biblia, trust in God's sovereignty during chaos or crisis. Minamahal, ang pagkamakapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran, pagtiwalaan mo. Kahit maghirap ang sanlibutan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Naniniwala tayo, pamalakpak tayo ng malakas na palakpak. Kaya ng malapay noon. Kaya nga, lutasin yung ating problema, pinagaling yung ating karamdaman, di ba? Everybody say amen. Sumigaw ng malakas na amen. Para yung espiritu ng malapay noon, malamahal, bababa sa atin. Kinikilala natin, ito pagkilala natin sa Diyos, pag mag-amen ka sa salita ng Diyos, malamahal, ibig sabihin, kinikilala mo ang Diyos, natin pinag-uusapan. Alam natin, walang imposible sa Kanya. Amen? Everybody say amen. Sabi rito, it means abandoning anxiety and fear to acknowledge God's power and presence rather than pursuing personal fretful. Minamahal, pag kinilala mo ang Diyos with trust, confidence, and faith, pagtuo, pagsalig, minamahal, kahit anong mahirap na sitwasyon, minamahal, walang mahirap na sitwasyon sa Diyos na hindi siya makakatulong. Everybody say amen. Everybody say amen. Dapat pumapalakpak tayo. Ito yung Diyos na ating pinag-uusapan. Abandon natin. Iwanan natin sa Kanya yung ating kabalaka and feel. Sabi ng iba, natural lang naman yung kabalaka. Yes. Pag kulang tayo sa panampalataya, hindi natin alam ang Word of God.
Sinabi ng Biblia paghilo, humilom ka mo. O ilha na ako ang Diyos. Everybody say amen. Dili pa ba na igo? Hindi pa ba yung sapat? Everybody say amen. Diyos yung nagsalita. Everybody say amen. So, ang kahadlok, takot, kabalaka, anxiety, itabi natin yan. Kilala natin ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang presensya rather kaysa sa ating pursuing personal. Yung ikaw mismo, gagukod ka sa panalangin. May namahal. Kung halimbawa, gagukod lagi kita sa panalangin, okay mana. Kung gabuhat kita sa kabubuton sa Diyos. Kung hindi na, may namahal, i-control sa Diyos yung blessing. Pero baka sabihin natin, bakit pa yung mga mayayaman, lalong lumayaman, pasagdihi sila. Yumaman sila, hanggang kayamanan lang sila. Wala naman silang kaligtasan. Wala naman silang kapayapaan. Wala silang contentment. Everybody say amen. Pero naman tayong mga kapatiran mayaman, may judge pa, merong dating mahirap, pinayaman. Everybody say amen. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? Mahina yung palakpak, ha? Kaya tayong payamanin ng Diyos. Yes, apektado tayo ng bilihin ng lahat ng pangyayari sa ekonomiya. Buong daigdig, pero wala kang bersikulong mababasa sa Biblia. Never. Never. Wala. Wala kang mababasa. There is no such verses na sinasabi ng sa last days, magkakaroon kahirap, tagutom, ang Diyos papabayaan tayo. Wala! Wala! Sigaw ng amen! Wala! Everybody say amen! Pukawan nato sa pulong sa Diyos ang atong pagtuo. Everybody say amen! Hallelujah! Hallelujah! Napakasarap pag-usapan ng salita ng Diyos. Napakasarap magtiwala sa Diyos. Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Anong sabi ni King David? Mga minamahal, hindi ko makalimutan ang verse ng mahal na Pastor palagi. Sabi ni King David, Psalms 8:4, what is a man that thou art mindful unto him? Sino? Ano ang tao na ang Diyos nag-iisip sa kanya? Everybody say amen. Ano tayo? Lalo na anak na ng Diyos nag-iisip sa atin. Hallelujah! Napakasarap isipin. Everybody say amen. Nag-iisip pa lang Diyos sa atin. So why do I worry? Sabi ng kanta, ang ganda ng kanta kanina. Nung sinusundan ko, ay naman, the same Jesus. Siya pa rin yung mahal na Panginoon na ating nakilala. Huwag ka matakot. Huwag tayo mangamba. Anong mangyari sa sanlibutan? When I cry, pag tayo umiiyak sa panalangin, puno sa Espiritu ng mahal na Panginoon. Nandiyan siya. Everybody say amen. Everybody say amen. Hallelujah. Nakakagigil pag-usapan ang pagka-Diyos ng ating Diyos. Everybody say amen. Lumalala ang sanlibutan. Pero ang may Diyos na nag-iisip sa atin, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin po rin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Proven and tested. Nasulayan na nato ang maayo. Sa atong kinabuhi, pagmutawag kita sa Diyos. He will never forsake us, leave us, or fail us. Di siya mapakyas.
Hindi siya mubiya, mapasagad ka lato. Kailan tayong iniwan ng Diyos? Everybody say amen. Hallelujah. Basta pakibilis lang ang basa. Matthew chapter 6 verses 24 to 34. Minamahal, paano nag-iisip ang Diyos sa atin? Sabi ng mga last verses, huwag mong isipin ang bukas. Hayaan mo ang bukas mag-isip sa Kanya. Bakit? Bakit? Ganun ang pagkasasabi ng kasi yung bukas ay iniisip na ng mapit. Dahil nag-iisip nga sa atin eh. Everybody say amen. Pero hindi po ibig sabihin na hindi ka na magtatrabaho. Pwede tayo magtrabaho sa mga nagtatrabaho. But, pag kaya sumamba tayo. Habang naghihirap ang sanlibutan, huwag natin ibaba ang level ng ating paglilingkod sa Diyos. Magbigay pa tayo lalo ng malaki na offering plus tithes. Bakit? Siksik liglib kumaapaw. Wala na ba sinabi sa Malakay 3:10 na mga namahal na bubuksan ang dungawan sa langit, ibubuhos ang pagpapala, walang sapat na salita kalalagyan, gawas sa last days. Wala namang ganun eh. Everybody say amen. Everybody say amen. Pakibasa. Praise the Lord. Diri sa basahon sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 24, hantod 26, nagaingon, walay bisan kinsa nga arang makaalagad sa duha ka galon, kay magadumot siya sa usa, ug mahigugma sa usa, kung magadapig ba hinuon sa usa, ug magatamay sa usa. Dili kamo makahimo sa pag-alagad sa Dios ug sa mga bahandi. Tungod niini nagaingon ako kaninyo, dili kamo makaguol tungod sa inyong pagkinabuhi, kung unsang inyong pagakanon o kung unsang inyong pagaimnon. Bisan ang inyong lawas, kung unsang inyong igasulom, dili ba magkinabuhi labaw pa kay sa kalanon, ug ang lawas labaw pa kay sa panahon. Tan-awan ninyo ang langgam sa langit, wala sila magpugas, bisan magaani, bisan magatigom sa mga dapa. Apan ginapakaon sila sa inyong amahan nga langit nun, dili ba kamo labaw pa kay kanila. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ginaon sa sabay nga pagula-hula, kalimo, kalato. Na anak na niya. Lalo na anak niya. Everybody say amen? Sabi ng ating binabasa, manamahal, 6:25, therefore I say unto you, take no thoughts for your life. Ako nagaingon kaninyo in a red letter, salita mismo ng mahal na Jesus sa mga apostoles. Ako nagsasabi sa inyo, huwag niyong isipin ang inyong buhay. Huwag mong isipin ang buhay mo. Bakit? Hawak-hawak yan ang mahal na Panginoon. Nag-iisip nga siya eh. Sa atin eh. Ba't ka problema? Amen? Nagkatuo ba kita na yan, ha? Palang ang iba, hindi yata. Manamahal, sigaw ng amen. Sinabi ng Biblia, nag-iisip ang Diyos sa atin. Everybody say amen. Kung nag-iisip man tayo magtatrabaho, maningkamot, okay lang yun. Because that is the gift of God dun sa mga nagtatrabaho. Pero, may salita ng Diyos, huwag mo isipin yung buhay mo. Kasi yung langgam, ibon, kumakain, walang nagpapakain na tao, pero may Diyos nagpapakain sa kanila. Ang lili, nakita natin ang flower niya, bulaklak niya, napakaganda. Daig pa ang ganda ng kulay ng robe ng hari. Bakit may Diyos nag-aalaga sa kanya kahit nandun lang sa tabi-tabing daga, tabi-tabing ilog? Diyos sa langit na Diyos ang nag-gaatiman kaniya, nagapagwap, nagapalindot sa iyang bulak.
Pero lalo na tayo. Everybody say amen? Ginawa tayo ng higit sa kanila. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? So, may namahal, pati ang ating kakainin, or what you shall drink, anong inumin natin? For yet your body, nor yet for your body, what you shall put on, sa ating idadamit. Everybody say amen. Pero, palawakin natin ang ating isip. Everybody say amen. Meron tayong gagawin, pero may naman hindi yung sinasabi ng sanlibutan na lihok tao para tabangan ka sa Diyos. Yes! But, minamahal, sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first. Palaging priority, una ang Diyos sa atin. Pag-isip mo ng umaga, taas ang kamay, manalangin, magpuri, magsuot ng kabanalan. Pagdating sa labas, mag-share ka ng gospel kahit busy ka. Mag-share ka ng testimony mo. Seek ye first. Huwag natin ikahiya ang mahal na Panginoon, kung ikahiya natin siya, ikakahiya niya tayo sa kanyang kaharian. Everybody say amen. Pagdating ng gawain, pagkaya sumamba, sumamba. Kung gusto natin makasamba, dahil konti yung ating trabaho sa ating pagsamba, manalangin tayo. Everybody say amen. God will make a way. Everybody say amen. Praise the Lord. So, is it? Is that the life more than meat? Hindi ba ang buhay natin sa mahal na Panginoon mas higit pa sa pagkain? Napakaganda ng salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. And the body, then raiment, hindi ba yung ating damit? Hindi ba yung ating buhay o katawan mas higit pa sa ating damit? Eh dinamitan nga, pinaganda nga yung bulaklak eh. Everybody say amen. Ano pa kaya tayo ng mga anak ng Diyos? Everybody say amen. So, baba tayo. 32. Malapit na tayo matapos. For after all these things, may naman ito ilagay natin sa ating isip. May word of God, para mo naman doon tayo lalakad. Dito kita mutuo, musandig. Mag-depend tayo sa word of God. Huwag sa ating sarili, baka basin mapakyas kita. Magtrabaho tayo. Yes, sige, trabaho lang ang trabaho. But isipin natin, Diyos ang magpanalangin kanato. Everybody say amen. So for after all these things, verse 32, 6:32 ng Matthew, for all these things do the Gentiles seek. Yung mga tao sa sanlibutan, itong hinahanap, puro material. Everybody say amen. Pero baka sabihin, ba't paano? Saan man nato na? Mukhaon man ta. Yes, mukhaon ta. Pero di ba sabi natin sa Biblia, ang Diyos nag-iisip sa atin, ang ating buhay, higit pa sa pagkain. Maka-amen ba tayo ng malakas na amen? Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? So, why do I worry? Bakit ako? Bakit tayo? Mga naman magkabalaka ta. Naghuna-huna na gani ang Diyos ka na to. Everybody say amen. Bili nyo mga isipin na natin, ang mahal na Panginoon namumroblema sa atin araw-araw. Hindi lang yata araw-araw eh. Segundo, minuto, oras-oras. Paano niya tayo alagaan? For He cares for us. Nag-aamuma siya ka na to. Everybody say amen. So, huwag natin limitahan ang Diyos. Know that I am God. Kilalali niyo na po akong Diyos. So, yung material ang iniisip ng mga tao sa sanlibutan. Kasi, walang Diyos na nagkokontrol sa kanila. Walang Diyos na nag-iisip sa kanila.
Everybody say amen. Dahil ang isip nila malayo sa Diyos. Ang isip na puro sa sarili. Tayo manabal, tinuturuan ng Biblia, ang isipin natin, ang Diyos, pinaglilingkuran natin gawin ang kanyang kalooban. Everybody say amen. Ang kanyang salita. Sabi ng verse 32 sa huli, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Yung mga bagay iniisip ng mga nasa sanlibutan, tayo, anak ng Diyos, minamahal, iniisip na ng ating Ama sa langit, anak tayo niya. Minamahal, na ang mga bagay na ito kailangan natin. Everybody say amen. Everybody say amen. Ilagay natin sa isip natin. Everybody say, gano ginaon sa Diyos pag nabumakali mo. Hindi lang material, kahit sa problema, sakit, sitwasyon, pagsulay, temptasyon. God is a sufficient God. Ego siya, sufficiente siya. May namahal na Diyos. Ang comfort, Espiritu Santo, bakit kinakailangan mo mapuno ng Espiritu Santo? Para may mawala ang kahinaan, mawala ang kapangamba, ang panampalataya lalakas. Kung dapat mag-fasting. Depende sa sitwasyon. Tinuruan tayo ng Biblia, Matthew chapter 17:21. Sa fasting and prayer, walang imposible. Everybody say amen. Halimbawa, nagkaroon mga namahal ng panic buying. Nakabili ka, halimbawa, isang bodega na ipon mo. Ngayon, yung kahirapan, umabot ng taon. Hindi pa nag-rapture. Kulang yung isang bodega mong hinanda. Paano yan? Paano yon? Hindi problema. May Diyos nag-iisip sa atin. Everybody say amen? So, yung ating effort, palingkamot, limitado yun. Kaya siya sinabing sufficient God, kasi umasa tayo sa Kanya. Di ba sabi ng Proverbs chapter 3, verses 4, 5, 6, trust in the Lord with all your heart. Sa tibok ni mong kasing-kasing saligi ang Diyos. In all thy ways acknowledge Him. Sa tatin ni mong mga lakaw, ilhi siya. Everybody say amen. So, mga namahal, alam na ng Diyos ang ating pangailangan. Sabi nga ng ibang bersikulo, hindi ka pa humihingi. Alam na ng Diyos ang iyong pangailangan. He is omniscience God. He knows everything. Alam niya, iniisip mo ngayon. Alam ko na yan. Hindi na ako makinig ng salita ng Diyos. Nakita ka ng Diyos. Nandiyan ka sa iyong posisyon. May pangangailangan ka. Inuna mo, sumamba ka ngayon. Manamahal, pag uwi mo, makita mo. Inuna mo ang pagsasamba. Pagdating mo sa bahay, magpuno ng blessing ang Diyos. Everybody say amen. Pinakain nga yung ibon. Ano pa kaya tayo? Iniisip nga tayo ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. So seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin palagi. Ito ang susi ng pagpapala. May namahal, dapat mangayo kitag tabang sa Diyos. Lord, patubo ang akong pagtuo. Pagsalit sa imo. Madalangin tayo, may namahal, kasi pag kulang tayo sa trust o pagtuo, may namahal, mabalaka kita. Pero may Diyos Sabi, humilom kita. Humilom ka mo. Ilihi nga ako ang Diyos. Everybody say amen. Pag sinabi mong hilom, peace. Peace. Pag peace ka, wala kang problema, wala kang inisip kasi nag-iisip na nga ang Diyos
Everybody say amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpakan, mahal na Panginoon. Unahin natin ang kanya-kanyang katwiran. Idadagdag niya. Siya magdadagdag. Everybody say amen. Everybody say amen. Sa ibang termino, our God is more than enough. Labaw pa siya sa igo. Sabi, manala ating binabasa, 34, take therefore no thought for tomorrow. Oh, manamala, wag natin isipin ang bukas. Kasi nga, ang Diyos nag-iisip sa atin. Amen. Amen. Hindi ako may sabi ha. Sabi ng mahal na Panginoong Hesus. No thought for tomorrow shall take thought for things of itself. Yes, mga mahal, apektado tayo ng crisis. Pinahintulot ng gitugot sa Diyos. Nga naman, para mo-depend, musalig kita sa iya. Everybody say amen. Dut-dut sa Diyos. Buhata ang kabubutuan sa Diyos. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Kasi nga, seek ye first, hindi safety first. Yung self ko muna ang first. Everybody say amen. Basi na mo ingon, lisod man ha, Brad. Dili na malisod kay ang Diyos na atong gialagaran, mahimo niya ang tanan. Mapalakpakan ba natin ang mahal na Panginoon? So ang bukas ang mag-isip sa Kanya. Tingnan nyo ha, parang pag hindi mo, pag wala kang Espiritu ng Diyos, parang ang hirap yata isipin, bakit yung bukas mag-isip sa bukas niya? Manamahal, bakit behind tomorrow, sa likod ng bukas, may Diyos nakatingin sa atin. Everybody say amen? Short ko yung bago tayo awit. Si Prophet Elijah, manamahal, drought, famine sa Israel, dinala pa siya ng balpen sa bundok. Mahirap pa, bundok. Tagtuyot na nga, tagutom na nga eh. Bakit pa siya doon dinala ng Diyos? Si Propeta Elijah, na sulayan na niya, na ranasan niya ang Diyos, makapangyarihan. Everybody say amen. So, hindi siya nagreklamo na nandun siya sa bundok. So, tumatakbo ang panahon, may mga ibon na uwak, nagdadala ng pagkain sa kanya. Everybody say amen. Pero baka mamaya, minsan fasting siya. Pag fasting, pag kulang ang budget, fasting, 1 meal, 2 meals, except sa mga buntis. Pero meron talaga mga buntis, nagpa-fasting din eh. Everybody say amen. Gawas kung hindi makaya sa physical, pero kung may sakit ka, ginililit ka mag-fasting, mag-fasting. Mag-fasting tayo, pinahintulot ng Diyos, pang umasa tayo sa Kanya. Kasi kung palaging may pagkain, sabihin natin, hindi na ako manalangin. May pagkain naman eh. Hindi na ako mag-fasting, may pagkain naman eh. Pahintulot ng Diyos, sabi ng mga pastor pag walang makain, fasting. Pag mag-fasting ka, lalakas ang iyong panampalataya. Walang maging imposible sa iyo. Lalapit ang presensya ng Diyos sa iyo. Everybody say amen. Everybody say amen. Lalakas ang panampalataya mo, maghihimala ang Diyos. Walang imposible sa Kanya sa fasting and prayer. Everybody say amen. So si Prophet Elijah, maaring nagpa-fasting din siya. Pero tuloy-tuloy ang pakain ng Diyos sa kanya sa uwak. May na-meet siya, babaeng balo, last na pagkain, arena, sa kakumkum, manamahal at saka konting oil, last na sugnod. Sabi ni Propeta Elijah, lutuin mo yan, then bigyan mo muna ako munang pakainin mo. Yung maiwan sa inyo na. Sabi ng babaeng balo, Propeta Elijah,
last na pagkain na namin ito. Pag ibigay pa namin sa iyo, maaring ganun siguro ang isip niya eh. Baka kulang. Mamamatay na kami. Last na pagkain ito, Prophet Elijah. Pero sinunod niya ang salita ng Diyos. Isipin natin, sa propeta ng Diyos, sa salita ng Diyos, pag susundin mo siya, nandyan ang Diyos. Maghihimala. Everybody say amen. Pero pag magduha-duha kita, wala gay panalangin. Everybody say amen. So, believe the word of God. So, naniwala yung wala namang sinabi si Prophet Elijah na pagbibigay mo sa akin yan, mapupuno ng arena yung lalagyan mo pati yung oil. Walang ganun sinabi si Prophet Elijah. Basta sinabi lang ni Prophet Elijah, bigyan mo ko. Pakainin mo muna ako. So, ginawa ng babaeng balo, may namahal, after niya nagbigay kay Propeta Elijah ng part ng naluto, last na pagkain, umawas ang lalagyan ng arena, pati may namahal, ang oil. Hindi pa tapos ang drought. Manamahal ha? Hindi pa tapos ang drought. Pero sabi sa Biblia, may namahal, na hanggang natapos ang drought, ang tagutom, ang famine, nakakain ang babaeng balo, anak niya, pati si Propeta Elijah. Baka palakpak pa tayo sa mahal na Panginoon. Baka palakpak pa tayo sa mahal na Panginoon. Kaya kahit pala maggrabe ang sitwasyon ng sanlibutan, kaya tayong pakainin ng Diyos. Everybody say amen. Tuloy-tuloy lang ang paglilingkod sa Diyos ng mainit na paglilingkod. Hindi na tayo iwan o pababayaan. Tayo po'y umawit. Awitin natin yung kantang Till Storm Passed Away. Hanggang lilipas ang bagyo ng pagsubok, kahirapan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Isipin natin ang salita ng Diyos. Manamahal, itaas ang kamay. Kalimutan ang sarili. Nag-iisip ang Diyos sa atin ngayon. Anong problema ng pangangailangan natin? Nag-iisip ang Diyos sa atin. Hallelujah. Pumalakpak tayo na malakas sa palakpak. Sumigaw na malakas. Hallelujah. Sigaw. Ayaw magtiigtig sa pagdayig. Singgit. Shout aloud ang dugan sa Biblia. Put our trust in God at ihatag ang ating pagsalig sa Diyos. Hallelujah. Taliwala sa global crisis worse. Lalala pa ito. Pero may Diyos tayo. Malaman. Hallelujah. Sigaw. Hallelujah. Isipin natin ang mensahe sa awit, may Diyos. Hindi tayo iiwan o pababayaan. Hallelujah! Bakit ka manghihina? Nga naman magkaluya kita! Huwag tayo manghihina! Be strong in the Lord, in the power of His mind! Hallelujah! His name is Jesus! Just like He will. Pati ang presensya sa Panginoon, manamahal! Damay natin ang presensya sa Panginoon para mawala ang pagduha-duha! Kaluya kalay! Ang pagkabalag ka! Di kalimutan! Hallelujah! Kung may baguhan, doon ka mo sa tubangan. Kindly, gawatang mahal Ginoo. Tanan kita mga kaigsunan. Tanan, manaman, itoon ang hunang-huna sa mahal Ginoo. Makikisto na kita ng mga uling adlaw. Manaman, hapit na mabalik ang mahal Ginoo. Nabasatan ka ng lamay mo kanang kitang andam siyang pagbalik.
Sige ito, hallelujah. great it would be. Gusto sa Diyos, Steps lead lingonan kita and to walk with sa presensya. Master. Napakasarap isipin mo ang Panginoon. So when trials come, Nandiyan ka. Napakasarap isipin. Ikaw nag-iisip sa amin, mahal na Panginoon. Ikaw nagkakabala ka. Nung nagkangawa ka na mo, Diyos. And when I'm in trouble, Hallelujah. and my body is Yes, Jesus. pain, all I have to do is Wala. Isang damot, worship the Lord. So why should I? I be. Yes, hallelujah. Bakit kami mangangamba, O Diyos? Nandiyan ka. Hallelujah. Ang iyong katakos na amang pagkasaligan. Ay Diyos, hallelujah. Iyong pagka-Diyos. So why should I run? Yes, why should I fear? Sa sanlibutan ito, bakit kami matatakot? Meron kaming Diyos, ikaw, ang nakilala namin ng Diyos. And here when I call, natawag kami sa iyong pangalan. Natawag kapag yung pagsubok kayo, lilipas. Hallelujah! 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 Pagkalimot mo sa ikinin mo, O Diyos. Napakasabot puri sa iyo. Ikaw ang Diyos. Kami na puri. Hallelujah! Panginoon, mula ka ba sinasabi ng Espiritu? Huwag ang pagduwa, kaluya kalay. Hallelujah! Huwag ang pagkabalag ka. Ikaw na kami sa pagduwa, Diyos. Hilak pa naman. Hilak sa Ginoo. Dot-dot kita sa bali, Ginoo. Ano ba? Maharap kita kalingkod sa pagpagdo. Hallelujah! You, Jesus! Hallelujah! Thank you, Lord, for comforting us. Salamat sa paglipay ka na mo. Ikaw ang iyong pulong. Hallelujah! Here's Jesus! Yes! Nabuhay ka sa makasing-kasi. Hallelujah! 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 Singgitog hallelujah! Sigaw tayo ng hallelujah! Palakpak na malakas sa palakpak! Pinapalakpak na malakas! Palakpak! Palakpak magpuli sa mga Panginoon! Hallelujah! Yes, Jesus! Hallelujah! Mga kaigsunan, ipadapli ng atong agihuna-huna. Itabi ang ating mga iniisip, mga inamahal. Pinapalakas tayo ng Diyos. Isipin natin. Ipikit ang mata, itaas ang kamay. Isipin natin. Nag-iisip ang Diyos sa atin.
lalo tayo tutulungan na alagaan, pakakainin. Matapos natin gagawin ang kanyang salita kalooban, maligon siya nga sanliganan, kasaligan siya. Hallelujah! Kaya lalo tayo magpuri sa Diyos. Mapuno ng Espiritu Santo. Hallelujah! Lalo na para tayo maging handa sa nalalapit at na pagbabalik ng mahal na Panginoon. Upang dadalhin sa kanyang kaharian, wala lang kahirapan, walang pagsubok. Puno ng kagalakan sa piling ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Palakpakan natin ang malakas na palakpakan. Palakpak, yung hindi napapagod na palakpak. Na Diyos, ang ating Diyos. Na habang lumuluha ka sa hipo ng Panginoon, samantalahin, parang malakas ang panampalataya. Sa mundong ito, walang pag-asa. Puno ng takot. Puno sa kapalaga. Kapag kita puno sa pagsalig, pagtuo sa Diyos. Hallelujah! Palakpak tayo. Minsan na pa pumalakpak sa mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na palakpak muna, manamahal. Habang humahaba ang ating pagpupuri sa Biblia, lalong natutuwa ang mahal na Panginoon. Dahil ginawa niya tayo, manamahal, para tayo magpuri sa Kanya. Hallelujah! Diyos na nag-iisip sa atin. Ginawa tayo para magpuri sa Kanya. Hallelujah! 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 Ikaw ang Diyos ng mga propeta, Diyos ng mga apostoles, Diyos ng Israel. Ikaw ang Diyos ng mga unang iglesia, to all generations. Ikaw ang Diyos pinakilala sa Biblia ng malapastol. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba, pinaglilingkuran. Ikaw lang ang Diyos na aming kinikilala. Hallelujah! 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 Sa baguhan, gawatang mahal Ginoo, na inyong kagulingong magluluwas, halis sa yung kasing-kasing kalago kinabuhi. John 1:12, ang mudawat sa pagkatagan sa kagahom, mahimo siyang anak sa Diyos. Kaluwasan, grasa sa kaluwasan, igsuon. Grace of salvation, ginawa ng mahal sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya, ganun siya mag-isip sa tao. Nakita ng mahal na Panginoong Diyos ang tao papunta sa impyerno dahil sa kasalanan, kaya siya mismo bumaba dahil sa kanyang pag-ibig. Gano'n niya iniisip ang tao, gano'n niya minahal ang tao. Hallelujah! Tayo ngayon nakalilig ng Ebanghelyo. Ang Diyos namatay sa atin. Sa katotohanan, pag maging anak ka ng Diyos, Espiritu Santo, may paghinulsol, may pagsisisi. Human, mutuo sa iyang mga pulong. Hinungdan, ni dool kaliya sa atubangan, igsuon. Pagtuo, unya, may paghinulsol, na dawaton nimo ang grasya sa kaluwasan. Na ang Ginoo maghatag kanimo kinabing walay katapusan sa langit. Kita kung maglahutay kita sa pulong sa Diyos. Pero mamahimpit siya, igsuon. Ma-perfect siya ang salvation na maging atin
pag tayo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, yung binasa natin kanina sa Corinthians, ang nakipag-isa sa mahal na Panginoon, nakipag-isa sa Espiritu ng Diyos. Siya na ang Hari, Diyos, tagapagligtas ng ating buhay. Mamamatay tayo sa kasalanan, sa bautismo, sa tubig, ililibing doon ang ating kasalanan. Dahil tayo nakasama buong daigdig. Mula nung nailibing ang mahal na Kristo, matapos siya matay sa krus ng Kalbaryo, lahat tayo nakasama, nailibing ang ating kasalanan sa kanyang libingan. Yun ang simbolo ng bautismuhanan. Sa tubig, mamamatay tayo sa ating kasalanan. Pagbangon sa tubig, lalakad na tayo sa bagong buhay dahil patay na tayo sa kasalanan. Ang Espiritu ng Diyos magsiselo sa atin. Acts 2:38, bago tayo mag-ampo. Nag-ingon si Apostol Pablo, pag hinulsol ka mo, o pag magpabautismo, matagusa ka ninyo sa ngalan ni Ginoong Kristo, alang sa kapasayloan sa iyong kasalanan, o inyong dawaton ang gasa sa Espiritu Santo. So pag madawat na itong gasa, give Holy Spirit, yung tayo magiging anak na. Siya ng ating Diyos Ama, na paglilingkuran ng ating buhay. Tagapagligtas sa lahat ng sitwasyon. Mag-aalagad ako kanimo, Ginoo. Ginoo, mag-aalagad ako kanimo. Uban sa akong tiwok banay, alang sa kaluwasan, na akong nadawat, gikan sa imong mga balaan nga pulong, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan, akong giampo. Amen. Mag-pray po tayo, mga mahal. Hallelujah. Para tumanggap na hindi ka nabaguhan, anak ka na sa mahal na Ginoo. Magpatuloy ka para sa iyong kaligtasan. Mag-pray po tayo para sa Kanya, mga minamahal, aming mabait na Diyos, Ama sa langit, sa pangalan mo aming pinakamamalaking Jesus. Salamat na isang kaluluwa, dinadala mo sa iyong paanan para sa biyaya ng kaligtasan. Bunga ng pagpakamatay sa krus ng Kalbaryo. O Diyos, sa unang prayer ng Malapastor, aming mga prayers, sa kanyang panalangin na pagtanggap sa iyo, patawarin mo siya. Gawin mo siyang tunay mong anak sa Espiritu, gawa at katotohanan. Sa po ng kanyang mga mahal sa buhay, tuguti na siya makahimo sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo para sa grasa sa kaluwasan na iyang nadawat niningatak nga sa ngalan ni Ginoong Kristo ang tanan akong among giampo. Amen and amen. Praise the Lord. Manamahal, let us pray. Pray in the Spirit. Sabi ng Biblia, tuwing nasa gawain, huwag tayong pumayag, dili kita magsugot na nahuman ang panimbahon, wala kita'y nabati na paghumok sa atong kasing-kasing o pagtulo sa luha o kapunuan sa Espiritu Santo. Kasi kulang yung ating pagsamba pag ganun. Kasi sinasabi ng Biblia, be filled always with the Spirit of God. Everybody say Amen.
Lalo na ngayon, minamahal. Anong aasahan natin sa sanlibutan? Bukas, sa sanlibutan. Anong aasahan nating tulong? Wala, kundi sa Diyos lang na ating pinaglilingkuran. Everybody say amen. Pray in the Spirit. Make known yung mga pangailangan natin, sabi ng Biblia, let your request be made known unto God. Ipaila na ito sa kaniya atong kinanglan. Kaya yun ang gusto niya eh. Manaman, musalig kita, mudepende kita sa iya, dili sa atong kaugalingon. Kaysa dili, mupakyas. Everybody say amen. Let us pray, itaas ang kamay. Dakilang Ama sa langit, sa pangalan mo, aming pinakamamahal, Jesus. Ikaw lang ang tumatanggap ng aming mga dalangin na ito, O Diyos. Habang sa aming prayers, unang prayer ng Malapastor, mahal na Panginoon, na kinikilala mo ang aming mga prayers sa oras na ito. Na bago kami humingi sa iyo, ayon sa iyong salita, alam mo na ang aming mga pangangailangan, O Diyos. At ikaw ang Diyos na hindi bibigo sa iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo at gumagawa sa iyong kalooban. Bago ang lahat, patawarin mo kami. Kung kami nagaduha-duha, kung kami nag-alinlangan sa iyo, patawarin mo kami sa iyong mga salita, O Diyos. Kung kami nagtitiwala sa aming sarili, patawarin mo kami. Sa iyo lang ang aming pagtitiwala sa iyong salita, O Diyos. Lutasin mo mga problema. Pagilin mo mga karamdaman. Alisin mo ay makadya-kanyang kahinaan. Na alam namin na kung may mga pangangailangan man kami, alam mo na, O Diyos. Paano ito bibigyan ng katugunan? Dahil alam mo ang lahat ng mga bagay. Make us strong, Lord, in the power of your might. Sa aming panampalataya, si Espiritu Santo, palakasin mo kami. Sa pangalan ni Jesus, O Diyos, ang natin po tinadalangin. Amen and amen. Manamahal, lehans natin ating mga sarili, pagkita tayo sa pangalan ng Jesus, lumayas ang kahinaan, tukdo na ito kung mahimo, kay kaluyahon, kahinaan, pagduha-duha, doubts, manamahal, malupaypay, pagkakabugnaw ng Espiritu, mga kalamdaman, mga problema, sabihin sa malapit sa magbigyan ng kalutasan nito, pati ang ating mga kalamdaman. Lord, we bind the power of darkness in Jesus' mighty name. Lord, we hallelujah, command all the powers of your enemies, mga kapangyarihan ng kadiliman, kahinaan, hatred, pride, doubts, and unbelief, materialism, worldliness, cast out in us. Cast out in us. Lust of the flesh, lust of the eyes, cast out in us. Carnalities, cast out in us. At sa mga karamdaman, cancer, diabetes, paralysis, pagtaas ng blood sugar, pagtaas ng blood pressure, cast out, be healed in Jesus' name. Problema, mental, financial, spiritual, bigyan mo ng kalutasan, mahal na Panginoon. We claim all the answers of our prayers. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas. Habang tayo tumatayo, pumalakpak ulit tayo sa mahal na Panginoon. Walang pagkakapoy na palakpak. Everybody say amen. Praise the Lord. Hindi tayo maging mabaguhan masyadong mga dating kapatiran pag palagi tayong pinapapalakpak. Everybody say amen. Kumbaga, hobby na nato. Ugali na natin yun. Magpuri sa mahal na Panginoon. Nakataas ang kamay, with gladness in our hearts. Manamahal, may kaghop, may pagpakumbaba. Tumalon, sumigaw ng 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Pagpupuri sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang dungog, himaya, pasalamat, pagsimba, iya lang sa atong pinakamamaling Jesus, sa beloved viewers all over the world. God bless you so much for viewing. We love you in the Lord, but our dearest Jesus loves us so much.
Praise the Lord. Purihin ang mga Pinoon, mga minamahal, bago po tayo bago sa